Sian kasi is an actor as well. Sabi niya nga 15 years na siya kumarte. So naiintindihan niya yung proseso namin kung anong mahirap sa artista. Kasi minsan, kapag hindi mo napagdaanan, hindi mo maintindihan kung bakit kaya siya ganun? Ba't kaya ganun yung feel niya as an actor? Si Sian kaya siguro naging sobrang bait niya at sobrang, giving niya sa set. Dahil actor siya for 15 years. At sinabi niya yun sa amin, don't worry, naiintindihan kita sa lahat. Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin lahat ng ano man nararamdaman ko o di ako okay. So, I think, yun yung naging difference sa mga naging directors ko before. Parang, alam mo yung, ano ba, sabihin, hindi siya yung director na, oy, direct, alam mo, hindi gano'n. Parang, artista din siya, sabihin mo sa akin lahat ng hindi okay. Yung director na dito, ano yung instruction sa inyo? Kasi sa horror film, so maraming scenes na iba yung kailangan yung maramdaman, di ba? Hindi lang you have to deliver your lines. Kailangan mapapagod, hindi mo kayo. So ano yung instructions sa inyo while filming? Sa Direct Sian po, I love him so much. Is this your first time to work with him? Kayong dalawa? First time working with First time Direct as a director. Direct Sian po kasi, he's open for suggestions. Totoo po yun. Yes, very open. Yes, so, actually po, nung ano pa lang po, script reading po namin. Yes. He already told us kung ano po mga gusto niya po about the movie. About anong gusto niya po ipalabas sa bawat eksena po. And nung nandun na po kami sa set, kapag may bigla po kami dalawa ni Ate Cindy or ni Kuya Max, na naisip po na mas magandang gawin or mas ano po ba din? Mapapaganda. Ayan, mapapaganda sa movie po. Sabihin na po namin kay Direct and he will be okay with it. That's what I love about Direct. And isa pa po, hindi po siya maarte sa kahit ano po. Meron pong one time, Philippine shoot na po natin, humiga po siya sa road. Yes, sa daan. Sa daan po. Humiga po siya doon para po papakita niya po sa amin kung ano po yung gagawin po. In Thailand ba yan? No, we had a one-day shoot po here in the Philippines. Yes. Okay. Opo. Kaya sobrang amazed po kay Direct. Yun po. Idol ko na po siya. Humiga siya sa road. Talaga? Opo. Siguro po para ipakita na, madumi. Ako hihiga para makita nila na it's just okay. Di ba? Tama po yung sinabi po niya. Very cool si Sian. Kasi syempre marami po tayong narinig kay Sian kasi never ko po nakatrabaho si Sian. Pero ako nakakabasa po ako ng yung mga alam mo yung mga write-ups po kay Sian. Sabi ko nga, Good or bad? well, may mga bad po. To be honest, right? Lalo na may, di ba, sa mga issue po ni Direct Sian. Ako po napansin ko, nung tinanong din po ako ng mga boss ng Diva, how's Sian? Oh, he's okay. He's very cool. Sabi ko nga, very hands-on siya. Days prior our Thailand trip. Kasi po, ganito yan 10 days po, before ng Thailand sa amin, saka lang naibigay yung Bangkok ba script. kayo? Bangkok? Ayutthaya. Ayutthaya. Opo. 10 days before po ng filming, saka lang po namin na receive ang script po namin. So, ganun po kabilis. Kasi ang dami pong revisions na nangyari. Para, yun nga po, siguro pagandahin nga yung movie. Si Sian po, ang napansin ko sa kanya, very passionate po siya sa pagiging director niya. Sabi niya nga, 15 years na po siya nag-act. So, naiintindihan niya kami as an actor. So, yun nga daw, sabi niya, wag daw kami mag-alala kasi naiintindihan niya lahat ng proseso namin. So, pagdating po doon sa Thailand, hindi po siya nagalit. Never ko siya nakita na nagalit. Talaga? Throughout film? Yes. As in, never uminit ulo niya kahit sobrang init. Kasi nakakainit po talaga ng ulo yung init sa Thailand. But, si Sian po, yun nga po, very cool kahit anong gawin mo. Minsan nga po tinanong ko siya, Direct, ano pong gusto mo? Ano sabi po niya sa akin? Whatever you feel. Gets mo po yun? Gawin mo kung ano yung... Nakakakaba yun, di ba? Yes, nakakakaba po. Pero yun nga po, maganda rin kasi wala po kami oras. So, ako po, siguro si Ate din po bilis nito On the set po kami, wala na po kami actor.
actors game tayo. So, sabi ko nga, dapat ganun talaga yung nangyari. Kasi kung hindi po namin natapos yung movie. And Direk C naman, okay naman po sa kanya lahat. Wala naman siyang, dapat ganito gawin mo. Di ba may magana, bilang aktor, meron siyang sarili interpretation. Hindi naman niya ginawa yung parang, go. Go. Okay. Good take. Di ba po? Ang bilis. You finished the film in 6 days? In 6 days, tama? Yes po. 7 days kasi may 1 day Okay, 7 days po. Including sa Nawang Manila. Kasi may mga Ang flashbacks. bilis ha? Yes, ganun po kabilis. Tapos meron po pong cut-off ang Thai production. Hindi katulad sa Pilipinas na hanggang 6 in the morning po, di ba? Pwede kami mag-take. No, doon po hindi. So, yun po, pinagkasya po talaga namin. So, kailangan one take po kami. Kaya nakakahiya po hindi galingan. Saka nakakakaba po. Actually po, kinakabahan po ako minsan na sure ba na yun na yun? Minsan kasi nawawala na po ng close-up kasi nagmamadali po. Yung camera po namin limited lang din po doon. Hindi kami nakalike may wide and close-up. Di ba minsan, di ba dapat po may close-up and wide? Yung iba po shots wala na. Actually, yun lang po yung winner ko talaga sa buong film. Sabi ko, sayang, baka hindi na kuha yung mga emosyon. But I think hindi naman po papayagan din ng DOP yun sa kanyang direction. Sana po maging maganda yun. How did you deal with the Thai actors that you worked with? Sabi ko, hindi sila nag-English. So mahirap. Yung two actors po, yung mother ni Max Natapol, yung lead ko po dito. Saka siya po, marunong mag-English. Marunong po. But the rest po, hindi no. O tatlo, may isa pa. Konti po, marunong pa sila konti. Three actors. Yes. Pero yun nga po, si Max Natapol lang po ang actor. The rest, first-timers po. Alright. Yung mommy po ni Max dito, yung babae po na old lady, she's a teacher. So, ang problema po doon, she's very good, lalo na conversation, first time. Ang taling-talino po talaga, galing-galing mag-English. Pero syempre, dahil first time po niya, napablock po siya pag nasa eksena niya. So, yun na po yung mga, di ba? Lahat po sila natatakot na pagka-rolling na po, action na ni Direk. Kasi first time nga po. Now, which is pinagdaanan naman natin yun, di ba? Yes po. Anong pinakamahirap sa... You believe in black magic? Anong pinakamahirap sa nila eksena? Pinakamahirap po na eksena. Well, all naman po sila mahihirap. Kasi, syempre, horror is one of the hardest genre in movie industry. Kasi po, you have to show the right feelings, kahit po sa mga sigaw-sigaw, kailangan po tama po yung sigaw mo po. Kasi may sigaw po na, ay, oh my God! May ganun po Sakit sa tenga. Yes po. Pero may sigaw din po na, may multo! May ganun po sigaw. So magkaiba po yung dalawang yun. Kailangan mo pong maalam na yung tamang sigaw na ipapakita mo po. And syempre sa reaction po ng mukha, lahat po may timing. In horror movie, timing po talaga ang pinaka-main ingredient. Kung lulutuin po siya, main ingredient po ang timing kapag horror movie. So, do you believe in black magic? Baka you're too young. Well, hindi. Medyo po. Maybe. Maybe. Yes. Oh, It is. Yeah, maybe po. To To see is to believe po. OMG. Ako naniniwala po ako kasi when we ask yung mga Thai po, totoo naman po talaga yung kumantong. They know. Everyone knows the kumantong in Thai. So, nung kinukwento nila, totoo nga. Saka naniniwala po ako, even sa Philippines, diba? May mga black magic po tayo. So, ako naniniwala po ako sa black magic. Yun lang, kailangan mag-ingat ka sa mga hihilingin mo sa mga ganitong pagkakataon. Kasi pag nagkatotoo po, medyo, nakakatakot, scary talaga, Yes no? po. Ano po ba? Oo, yung mga consequences po ng mga hihingin mo. Pagka black magic kasi, di ba? Parang feeling ko, every time na pagka-bad, may kapalit palagi. So, dapat sigurado ka na kaya mong magsakripisyo dun sa hinihingi mo. So, yun.